On this episode, we are talking about divorce. What are the pros and cons, and are we for it? And we will also discuss Soji Bill. So, order in the court. I approve this message. Silence. Charay. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumiklabu. At nagbiglaan ni Tejuara sa Bexters, the Mel. and Jonah Show. Yay! Di ba? May bara. May para. Halatang charis. Correct. Nag-ano ka ba, bag? Charot. Easy, moms. Happy New Year, mga Bex! Happy New Year bilang it's a new month. Yes, it's a new day. It's a new dawn. And I'm feeling good. Michael Bublé ang hayop. Tama na na-deja vu ako. At parang naulit siya. Charis. Ayun na nga. And this is a very special month because June is Pride Month. And Oo. also birth month ko din. Wala lang, pam-pam lang. Hindi ako chareng. Ayaw. Insecure. Kailangan competition. Ayan. Thank you so much for the last episode. Sam, thank you Lagi ka nagko-comment kahit Oo, walang kwenta. correct. Charing. Charot I love lang. it. Oo. Also yung mga sorry talaga dun sa mga na biktima ng pamukbang. Dahil Kaya nga. ako mismo nag-edit ako noon ng madaling araw. Pati ako nagharap ng kwek-kwek na Correct. madaling araw. Salamat sa mga sa mga listeners at kung nagutom kayo, okay lang 'yon. It's part of life. Sure. Ayan kina Pau sa LA. Taro. Yan kay Sheila na parang nag-grave sa street food after food manood. hunting sa Correct. And syempre si Levi, Oo. lagi yan nakikinig sa atin. Syempre si M na nasa Dubai na habang nagjo-jogging daw, Wow. nakikinig siya sa atin. Sabi ko, sana naiinggit ka. Sabi niya, hindi ako naiinggit kasi meron yan dito. Sorry Sorry talaga sa'yo. Ganyan talaga pag napapalayas Na-kick out na ba? Chareng. Oo. Ayan, thank you sa ating mga listeners sa iba-ibang parte ng Taro. mundo. Patuloy lang po kayo sa support. Ayan, nag-grow naman na yung natin. In fairness, yung audience. slowly So, but thank you. surely. Yan. At saka syempre yung YouTube namin and Facebook. Ganyan. Oo, dyan na lang kayo makinig kung ayaw nyo ng Spotify. We are on YouTube and Facebook. True. And bago pa saan tayo mapunta, tayo na agad baklita. Ang mga balitang bakla. Alam mo, napakadami nating chika for today's video. Oo, true. Dahil dyan, breaking news ang atake natin. Yung talaga naman. Oo, sunod-sunod lang to. Oo. Tapos may mga side mini commentary lang kaming dalawa ni puspusan na Bex. Ay, anong tawag? Paspasan pala. Oo, kasi gusto namin mag-focus sa main topic namin, which is yung divorce and Soji Bill. Correct. So, yan. Umpisahan natin sa pagka-cancel ng tour ni J-Lo na Kasi nga, ang dahilan daw ay heartsick daw siya. oo, namimiss daw niya ang kanyang mga friends and family. Pero, Ayan na. yun nga ba? Ayan na. Naging basher. Charet. Hindi naman. Dahil may mga chika na hirap sa ticket sales is. And may mga video na din ako makalat na nagpe-perform siya tapos wala halos tao dun sa mga venue niya, ganyan. And I think ito yung medyo fallback niya kasi nung last time na nag-show siya sa Vegas, Oo. hindi naman ganito nag-sell naman talaga yung shows niya. Ewan ko, basta after lumabas ng bago niyang album na This Is Me Now, parang ang daming nagbago. Correct. Tapos parang dumami yung mga haters niya. Hindi ko alam kung bakit. But I'm really hoping na makabangon ka ulit, sis. Yun, tama naman yun. Magpahinga na lang muna siya. Correct. At saka kasi mahirap magtuloy ng tour na lalo na kung malalaking venues yung kinukuha mo. Tapos syempre babayaran mo yun. Madami kang pinapayaran tao. Tapos pag hindi ka nakakapag-ROI,
syempre lugi ka. So, Tsaka si just spent $20 million para dun sa movie niya. So, na recently released. And syempre, kumita naman siya dun sa bago na Atlas. So, bawi-bawi lang dun si Akla. Pero syempre, alam mo yun, I think you need a break. So, I think this is the moment for you to take a break. And maybe after that break, makapag-isip-isip na si Sisi, tapos kung ano na yung bago niyang balik sa balik sa organic way of life. Ganyan. Kasi mahirap ng masyadong curated ang life. Ganyan. Correct. Ayan. And syempre, meron man pong na-issue, di ba, recently, merong FAMAS. And di ba, ang dami-dami mga artista nag-award yun, sina Kathleen Bernardo, sina Marian Rivera, Dingtong Dantes, and the like. So, syempre, maliban sa mga sikat, meron din naman yung mga, parang mga veteran na sa industriya na umattend sa FAMAS. Ito na nga, si Miss Eva Darren, na dati siyang best supporting actress nung, I think, 80s ba? Ganyan. And she was invited to present an award. Unfortunately, hindi siya nakapag-present dahil, ang sabi is, biglaan siyang pinalitan ng a younger singer na, kasi daw, ang sabi ng FAMAS, hindi siya nakita. Parang nung kailangan na siya, hindi siya mahanap in the crowd of the people na nandun. And kaya ang sad lang kasi, alam mo ba na sa mga awards site na ganyan, pag a-attend ka, ikaw pa magbabayad ng food mo. And syempre, papaayos ka pa, bibili ka pa ng outfit kasi syempre, paandaran yan. So, alam naman natin, hindi naman masyadong well off si Miss Eva Darren because nga hindi naman na siya ganun ka-active in showbiz. And tapos may kasama, syempre proud siya dun sa nagsama siya ng 3 apo. So, sad lang na ganyan nangyari. Nag-apologize naman yung FAMAS sa kanya, pero sana lang. Alam mo, apology is not accepted. Charot. Kasi it's not valid. I mean, wala man lang sa kanya nagbigay ng heads up. Tapos nung tinatanong na yung organizer, sasagot lang sa kanya, hindi po namin alam bakit may sudden change. That's a lie. Kasi kung meron man pagbabago, lahat ng organizer alam kung bakit may nagbago. Correct. Imposibleng hindi. At saka anong klase pagpapatakbo ba yun? Dapat before mag-start ng show, alam mo na lahat kung nasa as a stage manager, dapat alam mo kung nasa na yung mga tao mo, no? Kasi ikaw nagbibigay ng cue True. Yun, so it's just really disappointing that this happened and nag-effort talaga si mother na very, very poor coordination dun sa event. Yes. Okay. And syempre from FAMAS, go naman tayo internationally. Meron na pong bagong magtutour sa Pilipinas. Gusto ko yung gigil mo, Vex. Because I'm very much excited because Dua Lipa is coming to Philippines by November. Pero mag-Philippine Arena si Moms. Yes. And syempre, by June 11 po ang start ng release ng ticket selling. Correct. So, abang-abang na tayo mga friends. And dumidilim na naman yung screen. Hindi ko maintindihan Feeling ko nagdidim lang talaga siya. Ayan. So, ayun na nga mga Bex. Ang chika, syempre, parang feeling ko nagkakaroon ng konting mga bashers at mga haters kasi si Dua Lipa pupunta dito, pero yung idol nilang si Taylor Swift hindi. Kasi parang may mga kumakalat na video na from ASAP to Philippine Arena. Tapos yung video is yung nagsasayaw siya na para siyang pencil. Okay, let's get over with. Aware si Ate Dua Lipa na meron siyang ganong video. Kaya nga siya nag-improve. Kung mapapansin nyo lahat ng videos niya after ng Future Nostalgia. Hindi, actually, during Future Nostalgia, doon na talaga siya na makikita niyo yung improvement. Correct. At saka, may pangbayad siya sa Philippine Arena. Why not? And at saka feeling ko naman kaya mapuno. If hindi mapuno, feeling ko hindi siya lalangawin. Hindi siya mapupuno dahil wala kayong pambili. Yan ang point. Pero ako, I'm gonna try to secure a ticket. Ako din. Magbibenta muna tayo ng mga laman loob. Correct. Para makaget. Ang mahalaga si ate nag-e-improve. Yung iba, walang improvement. Dire-diretso, same note, same lang yung kinakanta. Anong gagawin natin?
Diba? Saray. Diba? May mga pagtuturo pa. Hanggang doon na lang ba tayo ang dance step? Hindi lang. Chares, nanggigigil po kasi Oy, ako pero eh. maganda ang production ng Future Nostalgia Tour ni ni Oo Dua. nga. Ay, may feeling ko yung mga madaming say about Dua is hindi nila kilala si Dua Lipa. Alam lang nila yung memes dahil doon lang sila nabubuhay. Oo, ang dami ko kasi Charing! talagang nabasa na ang sasama na parang, hello, sure ba kayo sa pinagsasabi nyo? Nakakaloka kayo. Mhm. Anyway, usong-uso naman na talaga recently ang mga bashing, ang online bashing, which na-discuss naman namin ni Mel Mhm. and lahat. So, push nyo yan kasi nagiging lalo ng engagement yung tao. Tsaka yung mayaman sila kayo, mas naghihirap. Kumain pa kayo ng tuyo. Ito na nga, dahil sa pamabashing, online kineme, ito na, Correct. segue na natin si Dominic Roque naman ngayon ang nagsampa ng kaso ng cyber libel kay Christopher Min dahil sa malicious statements and innuendos. Ayan. So, kada episode ng Baxters may kasong bago si Nay Christy. So, sa susunod na episode, abangan natin kung sino naman ang Correct. Madami ako nababasa online na sana si Vice Ganda naman daw ang dahil favorite din na target ni Christopher Min. Manang Christy, magtigil ka na. Hindi ko alam kung saan ka pupulutin after nito mga kasong ito. Oo, actually kasi kahit malusutan niya to, parang patong-patong baka maghirap na siya. Kasi, Ilaban mo yan, Manay. kasi di ba wala kang choice kundi to hire a lawyer Oo, of para course. ilaban mo yung sarili mo. Ganyan. At syempre, dahil tuloy-tuloy na nga ang kaso, maliban sa Pilipinas, tuloy-tuloy din po ang pagkakaso ng USA. Syempre, nangunguna na dyan, ang bidang-bida na si Donald Duck. Chareng! Donald Duck! Si Donald Trump. Yes, na isang joke. Charot. Ayan. So, nga siya ang pinakakauna-unahang American president na to ever be convicted as a criminal. He's now a felon dahil he was found guilty for 34 counts of hush money payment. Yes, gamit lang ng pera ng gobyerno. Ano nga ba ang hush Ituloy-tuloy mo money, yan. Bex? Pantahimik na pera. Oh, yan. Parang pambusal. Oo, para wag kang magsasalita about sa illegality, sa accounting, sa finances kasi ginamit po niya talaga ang pera ng ng USA, ng gobyerno. Kung anong binabayad ng tax ng mga ng US citizen, yan yung ginamit niya para sa business niya. Ang dami kasing na-questioning sa business niya. Nagbabayad ba to ng tax? Para ang ginamit yung sa government na funds. So, ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari kasi may still plans to run for presidency this coming. Oo, kasi kahit na meron po siyang kaso, na ongoing at masampan siya ng ganito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtakbo niya. Wala pong makakapigil. Parang hindi naman siya hindrance, parang ganun. Ang may mga nababasa ko online na bakit daw sa US pag convicted felon ka, you cannot vote. Pero pwede kang tumakbo to run for office. Parang it doesn't make sense. So, hindi ko din gets bakit. All I can say is God bless America. Because, yes, correct. Push na yan. And syempre, another mainit na balita is Nicki Minaj in Amsterdam. Oo, naaresto si sis dahil sa drug possession. Actually, durugista si bakla. Charet. Na-detain siya sa Amsterdam because nga may mga nakita na marijuana sa kanyang luggage pero dininay ni sis na meron daw. Ganyan. And because of that, kasi nga nag-world tour din si sis ngayon and because of that, parang na-cancel yung Amsterdam show niya. Parang hindi na siya tumuloy. Ganyan. So, good luck to you. Charet. Hindi, recently kasi napaka-nega niya. Ayan, bumalik tuloy sa kanya yung karma. Sorry sis pero itigil mo na yung pagiginega mo tsaka pang wawarla. Oo, parang lahat na lang, parang it's giving insecurity. Parang lahat na lang ng female rappers inaway mo. Parang, girl, wala ka bang believe sa sarili mong galing? At kailangan, galing naman siya. Kailangan lahat patumbahin. Correct. Tigil mo na sis Tsaka ayun, enjoy mo lang Amsterdam. Maraming dyan. Maraming dyan. Sex live shows. Charet. The Red Light District. Oo, go mo na yan sis. And syempre kasi sa Amsterdam, maichika ko lang na basa ko lang din to. Meron kasing certain amount of drugs that you can bring. Allowed naman siya, pero pag nag-over ka, syempre, ayan, mahuhuli nga siya, which yung nangyari kay Nicki kasi more than yung
na huli sa kanya. Pero ang chika ni sis, wala siyang dala at all. Ayun na nga. Sige, magsinungaling ka pa, sis. I-push mo yan. Diyan ka masaya eh. Ayan, ito na final na to. Dahil namin na niya. Yung ano na, ay for sure nakita nyo na to online, yung racist na security guard sa Cannes Film Festival. Dahil, nag-viral nga siya. Pinakaun dahil kay Kelly Rowland na nakita na na bad trip si ate mong Kelly kay dun sa guard kasi parang minamadali siya tapos pag akyat niya daming nakaharang sa kanya ng mga ganun. And then after Kelly may mga sumunod pa na other people of color na persons of color na same yung treatment. Nandiyan na si Yuna, yung Korean. Ayan, andyan si Maciel Taveras, which is, I think, Maciel is, siya ba yung, hindi, si Ukrainian si Sawa Pontichka eh. Ano ba si Maciel? I forgot. Anyways, yan. So, pare-pareha sila nung experience sa red carpet, minamadali silang umakyat. Parang, may mga comparison din kasi eh, na with, white actors na nandun. Parang hindi ganun yung treatment sa kanila. Hinahayaan lang silang mag-post. Pero pag yung mga, minamadali nilang umakyat, ganyan. And ito na nga yung Ukrainian actress ni Sawa Pontichka ay kakasuhan niya yung Cannes for, assault niya. For physical assault. Dahil nga dun sa, ito yung malala na nangyari na talagang kinakaladkad talaga siya papasok dun sa Ayan, sa mga tao na walang idea, kasi pag Cannes Festival, meron kasing red carpet na tinatawag. So, merong mga ini-invite doon na mga big names or artista, singer, whoever, na trip nilang i-invite to watch the movie. Ngayon, pag may mga ganyan, syempre, effort sila sa mga outfit nila, ilalantaran nila kung sino yung designer. So, pag rampa nila dun sa taas, yan, sa red carpet, hanggang sa paakyat sa hagdan, going to the, festival itself, dun sa cinema nila, yung sa malaki nilang dome. Ayan, dun sila naliligwak ng security guard. I'm pretty sure alam nyo to, mag-swipe lang kayo sa IG at anuhin nyo lang yung racist security guard, makikita nyo yan sa Cannes na kung paano niya tratuhin yung mga celebrity na na hindi white. Ang hindi ko gets, bakit hindi siya agad finire? Hinayaan pa nila na umabot na iba-ibang tao yung maka-experience. Because it's France. Charot. Actually, medyo sila, mataas yung tingin nila sa sarili nila. Actually, when you're a person of color, medyo tagilid ka sa kanila. Tsaka medyo din talaga, rude din talaga yung mga French talaga in general. So, yun na nga, yung kaso... Kita nyo pa ba kami? Padilim na ng padilim, manggigigil ako sa phone na to. Yung kaso nito ni Sawa is, parang she's asking for $100,000 in damages, parang ganyan. So, yun lang. Yun ang ating baklita. Yes, and baka i-repeat namin tong shoot. Charot, nagigigil ako. Sige, magkita-kita po ulit tayo sa pagbabalik ng Dexter's The Mel and Jonah Show. Yes. And we're back! Ayan. So, relate. Agad. So, ito na, pag-uusapan na natin na mainit na topic ngayon on social media and ng mga taong bayan in general. Which is ito kasi pumasa na nga sa House of Representatives ang Divorce Act, Absolute Divorce Act or House Bill 9349, which was authored by Representative Edsel Lagman from Albay. So, it's on the Senate now. So, let's see kung hanggang saan aabot ang feeling ko naman pipirmahan to ni Marcos, ni President. Kailangan muna siyang lumusot sa Senado. Oo, feeling ko naman at the end, pipirmahan pa din siya ni Marcos. Feeling ko naman nag-agree siya kasi during the election, parang sinabi naman niya na parang considering siya sa divorce. Kasi nga dahil nga dun sa mga tawag nito kaakibat na epekto nito sa tao, lalo na sa mga iyong mental health, kung masyado ng toxic. Syempre kailangan mo ng peace of mind. True. So parang priority pa rin yung
yung peace of mind ng tao talaga. True. So, himayin natin ang very light. Ano nga ba? Ayan, ikaw na to, Bex. Kasi actually, si Bex talaga ang nag-research about this. Ako kasi very minimal Hindi lang naman yung... sobra. Hindi ko naman binasa yung buong Oo, pero kasi ako very minimal lang yung yung alam ko sa nangyayari ngayon sa divorce bill natin. Hindi, kasi na-curious ako bakit absolute divorce yung tawag. Kasi first time ko siya marinig, parang kasi usually, di ba, divorce lang talaga yung alam natin na divorce, babes, divorce. Sabi nga ni Adele. So, ang absolute pala, is, yung absolute divorce, is yun yung common divorce na alam natin. Na essentially, you terminate the marriage and meron kang ability to remarry. I think ang counterpart nito is relative divorce. I think pag relative divorce, yun yung hindi ka makakapag-asawa yata ulit. I'm not sure. Yan. And yung annulment din yata, ganun bawal ka mag-asawa ulit. Hindi din ako sure. Pero ang alam ko kasi, ngayon sa Philippines, meron tayong annulment, which is parang tineterminate din niya yung marriage, pero sobrang haba ng process and parang masyadong tawag nito, masyadong vague and hindi ganun ka-concise yung grounds to file for an annulment. Parang masyadong basta mahirap siya na process and magastos din kasi nga dahil mahaba. Siyempre, bayad ka ng bayad sa lawyer, ganyan. So, I think yung divorce will make it a little less mahaba, I guess. Mas mabilis and hindi rin ganun kalaki yung gastos kung maiksi yung proseso, di ba? Pero I think, sabi ni initial, ni Senator Cheese, reaction niya about this is medyo mahal pa din daw yung divorce. Alam mo, okay na mahal. Kesa naman sa magstick ka sa toxic relationship, tapos hindi ka na happy. Correct. Di ba? True. Hindi kasi mababayaran yung yung nagagawa ng toxic na environment lalo sa na, isang tao. Lalo na toxic. Toxic environment is one thing, pero toxic household or home is another. Parang kung doon ka mismo, yun yung parang kinoconsider mong bahay tapos toxic siya. Parang mas doble yung effect nun. Diba? Para sa akin, it doesn't matter. Kasi kung yun ba yung makapagpalaya sa'yo legally, bakit hindi? Correct. Parang ipupush ko talaga kung ako yun So, and, ano ba ang grounds para matawag ito na absolute common divorce? Ground beef. Ayan. So, number 1, meron tayong 5 na kina-consider na grounds for para makapag-file ng divorce. Number 1, physical abuse or pag mga life-threatening abuse. Kasali dito yung bata. Kahit, for example, siya yung asawa and hindi siya binubugbog, pero yung anak niya, yung binubugbog ng asawa, pwede pa din siya mag-file ng divorce. Kahit hindi siya sinaktan physically, pag yung anak mo yung involved, you can consider to file for divorce. Ganyan. Also, pag pinilit ka na magpalit ng religion or ng political affiliation. Kaya before you enter in a relationship, this should be laid out. Like, ano ba talaga yung perspective nyo about religion? Ano yung perspective nyo about politics? Kung magkaiba kayo, are you willing to compromise na okay lang kahit magkaiba kayo? Or kailangan may mag-change? Basta walang pilitan. Correct. Ganyan. And then another is attempt to involve prostitution. Same dun sa physical abuse, kahit hindi yung asawa mismo yung kino-coerce to participate in prostitution, kahit yung anak, pwede pa din yung grounds for divorce. And syempre, hindi mawawala dyan yung addiction. What do I mean with that? If your partner or if your child is being involved to drugs, alcohol, or gambling, so yung mga factors na yon, pwede siyang maging grounds for divorce. Correct. And last, syempre, yung pangangabit. Usong-uso nga yan yung pagsawa ka na, kabit na lang. So, or kahit hindi mga bet, or yung kasi di ba yung iba kino-consider nilang kabit pag may relasyon, yung romantic relationship, sexual relationship, kahit makabuo ka lang ng anak with another person na, for example, one night stand, tapos may nabuo, pa rin yung gawing grounds for divorce. Correct.
So, ayun, 'di ba? Ang saya-saya na meron na po tayong ganitong deal. Sana mapasa siya. Ikaw, so obviously we are both in favor for this. Oo, hindi naman dahil sa I'm not in favor of long-term relationship pero hindi na kasi siya worth it kung yung kasama mo toxic sa buhay mo. 'Di ba? So it's best if unahin mo muna yung peace of mind mo. Kasi, I'm pretty sure, lalo na mga babae, I'm not being lalo na yung mga babae, they always tend to, like, stop on. Ayan, sorry mga Bex. So, ayun. They always, yung mga kababaihan, parang binavalue nila yung tagal ng relasyon. So, kahit na nahihirapan na sila, and I think same din naman with kalalakihan, pero mas sa babae kasi. Pag matagal yung relasyon, mas binavalue nila yon. Tapos parang magtitiis sila hanggang sa, sa sukdulan. Yung parang pag meron na talagang ginawa na talagang hindi nakatanggap-tanggap, tsaka pa lang sila give up. Pero hanggat maaari na kayang isalba, pipilitin talaga ng mga babae na ayusin, pag-usapan. Pero minsan kasi ang hirap to be honest, ang hirap ayusin ng relasyon pag yung tao hindi marunong makinig. True. And or pwede namang nakinig pero walang change na nangyari after. Oo, pwede kasing ganun Hindi naman ibig sabihin na nag-usap kayo tapos wala lang. Meron kasing mga tao na kinausap mo na pero wala pa rin talaga. True. Isa rin sa mga hindi ko naiintindihan dito is yung mga anti-divorce na nagpo-post online saying na anti-divorce ako kasi I'm in a happy family, okay yung marriage namin. Guys, si ano ba to? Charis. Meron pa isang senador, yun yung sinabi niya. Okay sila ng pamilya niya kaya hindi siya in favor of divorce. Bakit pamilya mo ba yung inaatake nung bill? Pag binabasa ba yung divorce bill, mandatory na lahat magde-divorce? Hindi naman, 'di ba? Parang just because you don't need it, parang wag mong ipagkait dun sa mga nangangailangan. Kasi madaming dysfunctional families dito sa Pilipinas, yung nagtitiis na lang na, kasi nga, wala silang choice. Unang-una ang mahal magpaanal. And then, also, yun nga, dahil sa yung society in general ng Philippines, masyado tayong family-oriented. Pag naghiwalay, hindi family. Pero, let's be real. Sa isang kalsada, ilang pamilya dyan yung walang tatay, ilang pamilya dyan yung walang nanay. Correct. Diba? Or, Diyos ko, sa Senado, sa lang, no? Tsaka wag kayong manghinayang sa ginastos nyo sa kasal. Ano naman yun? Parang ang kapalit ba na yung kayong kasiyahan? Itong mga politiko na to na anti-divorce, pero kung mga betwagas, diba? Para namang, Diyos ko dahil, lolokohin yung mga sarili, ha? Tsare! Diyan papasok ang mga pros and cons. Ano nga ba ang pros and cons ng divorce? Actually, ako nakakita masyadong cons Ako din, kasi more of, siya, parang freedom talaga At saka kasi I'm a person who doesn't really live by religion. Ako din, alam mo yan. Ever since. Parang, lalo na ito dito sa matter na to, kasi it's a political thing Parang, di ba nga, nasa natin yan, nasa constitution natin, separation of church and state. Anti-divorce kayo kasi Catholic kayo or Christian kayo, pero kasi hindi lahat ng tao sa Pilipinas Katoliko at saka Kristiyano. So, bakit tayo dun magbabase ng batas? Gets? Paano kung magbase pala ng batas bigla na maglatag ng batas na base sa, for example lang, let's just say sa Quran or sa Islam. Agree ba lahat? Siyempre hindi din, 'di ba? Kasi nga pwede ng kahit ilan Pwedeng 'di ba? Pwedeng magkaiba ng paniniwala. So hindi dapat natin i-base yung mga batas natin sa paniniwala natin. Sa religion, ganyan. So, tsaka kayo kaya ang pumunta sa relasyon na na tsaka. True. Tignan natin kung ano mangyari sa inyo, kakayanin. Dami ko pa nakikita. Sorry, I don't want to be blasphemous. Pero kasi merong iba dyan siguro sasabihin ng nasa church na
pagsubok lang yan, kaya yang baguhin ng Panginoon, magdadasal ka lang. Pero hindi din po kasi nagwo-work yung ganun eh. Nasa tao rin po ang trabaho ng pagbabago. Totoo. Hindi po dapat natin yan inaasa sa higher power. Correct. Ang higher power, nandyan lang to guide you. Kaya nangyayari itong mga challenges na to para ikaw sa mismo sa sarili mo mag-decide, gugustuhin ko ba to? O aalis ako, babaguhin ko yung kapalaran ko. Hindi dahil si Lord ang magbabago sa tao. Kayo mismo ang magbabago sa sarili ninyo. Diba? Also, Ayoko lang yung mga ganun na parang ginagamit masyado si Lord sa lahat ng bagay. Na parang, sige, given na yan, oo, Lord is there, hindi naman natutulog. Totoo naman po yun. Hindi ko po dinidiscredit. Ang point ko lang, hindi responsibility ni Lord ang pagbabago mo. Correct. Tao po, responsibilidad po ito ng tao na magbago. Totoo. Yun. I don't see any cons about it. Yeah. Ang prawns, hipon, ang prawns lang po talaga sa batas na ito is peace of mind. Number 1, peace of mind. Number 2, the chance to begin again. For a second chance in life. Oo, kasi pag kung walang divorce, paano ka ikakasal ulit for the second time around kung gusto mo na ikasal? Bawal nang magmahal ulit. Bawal nang ma-in love ulit. So, hindi naman lahat ng tao gusto maikasal, But, still, for those who are wanting to get married the second time around, syempre, ito yung pinakahihintay nila na bill na maipasa talaga. True. And also, I'm just meron din kasi mga nakikita na pro-divorce pero anti-same-sex marriage. Parang for me, it doesn't really make sense na you're saying na I'm pro-divorce kasi hindi naman required lahat di ba? Kung ayaw mo, don't. Ganun din, it goes same way with the same-sex marriage. Pag napasa yung same-sex marriage, if ever, hindi naman kayo i-require lahat na magpakasal sa same-sex. Correct. Diba? Give the chance to the people who needs it. Wag nating ipagkait yung pagkakataon dahil lang hindi mo siya kailangan. Correct. Wag tayong assume na sa'yo lang umiikot ang mundo. No? Kasi parang ang dating sa nag-commenter, sa kanya lang umiikot yung batas para sabihin niya na masaya siya sa kasal niya. Sorry sis di ikaw na happy. Tsaka, Diyos ko, dahil sa dami ng battered wife cases sa Pilipinas and abused children, parang I think it's actually late na nga para wala na lang yatang divorce, Vatican at saka Philippines. Nakikipagbanalan ba tayo sa Vatican? Correct. Even sa Italy, kung nasaan ang Vatican, there's divorce. Parang, anong gusto nating i-prove na point? And hindi naman to dahil lang para makisakay, pero kasi kailangan siya. Parang, sa dami ng, meron niya ako nabasang statistics na parang nasa 100,000 plus or more pa nga yung cases ng domestic violence. Sa Philippines in January to February lang of this year. 2 buwan lang yun. Actually, isa nga lang yun kasi alam mo yun, yung period lang na yun. Correct. Ganun nakadami yung abused wives and children sa bansa para tiisin. Diba? At saka hindi lang naman po ang couples ang affected dito sa marriage, pati yung mga anak nila. Lalo na pag nawi-witness ng mga bata yung awa, yung abusive na sigawan and everything. Ang laki po ng epekto niyan sa bata. True. And sa paglaki nila, dadalhin nila yon. Parang ako, hiwalay kasi yung parents ko Pero, hindi sila divorce, wala ring annulment or anything. So, nakaka-frustrate siya kasi kung halimbawang may property si Pudju, syempre, may karapatan pa rin si mother. Kasi, legally, married pa rin sila. At kung ano't ano mang mangyari sa akin, parang may karapatan pa din yung nanay ko sa kung anong meron kahit wala naman kayong relationship at all. Oo. So, parang nakaka-frustrate lang. Kasi, parang, kung noon pa, meron na tayong ganitong bill, edi sana, nawala na siya ng chance at all sa pwede niya makuha kasi wala naman siyang karapatan I'm just saying. Yeah. Kung naririnig mo to, ma, sorry Just the truth and the yung katotohanan lang. Oo, katotohanan lang kasi pag ganyan kasi na nangyayari na hiwalayan, parang yun nga, affected yung bata.
Tapos hindi naman sila nagkaroon ng chance na alagaan yung bata na yun. So, anong karapatan mo para dun sa kung anong meron sila? Tapos makakuha ka pa din after all, parang I don't get it. Ang paulit-ulit lang nilang panglaban is yung sanctity of marriage. Parang aanin mo yung sanctity of marriage yung nagkakasakitan sa household. Kaya nga. Yung mother ko nag-cheat noon. So, paano na? Happy tayo. Go mo yan, te. Diba? Gusto ko yung go yan. Go mo yan na. Tuloy-tuloy lang. May divorce bill na. Oo. So, yung mga kung may nakikinig dito na anti-divorce, sorry, pero magalit na kayo sa amin. It will help us to have more engagement and views. Thank you. It also helps you to realize na, kasi yung iba very let's just say, parang ayaw na lang nila mag-change ng mind because from the get-go, yun na yung pinaniwalaan nila. Pero it's okay to it's very, let's normalize changing opinions on things. Okay lang magpalit ng opinion. Correct. As long as yung pagbapalit mo ng opinion is pinag-aralan mo, nag-research ka kung ano talaga yung, baka kasi iba yung paniniwala mo nung mas bata ka pa sa ngayon na mas clear na yung understanding mo in certain stuff. Ganyan. Wow. Yes. Alam mo naman talaga. Diba? Napaka-serious po namin at another serious Hanash sa next segment sa pagbabalik ng Baxters. And we're back! We're back! Yan. So, tuloy-tuloy yung pagiging serious. Charing! Yes, kasi ngayon naman ay pag-uusapan natin ang Soji Bill, which is in time sa Pride Month. Correct. True. Ano na ba ang nangyayari sa Soji Bill? Ito, wala pa din. Alam niyo ba, mga Bex, na year 2000 pa lang nung pinakaunang isinulong ito, na itong Soji Equality Act, which means na 24 years na siyang tinatry na palusutin. Pero hindi malusot-lusot. Oo, because of some religious groups na of some homophobic. Charet. Yeah, which I don't understand kasi ang pinaka-aim naman kasi ng Soji Bill is to prevent discrimination. Na nakabase sa Soji ng tao. So, balikan natin. Last year, nung Pride episode natin, discuss natin yung Soji. Balikan lang natin. Ang Soji po, ang ibig sabihin niyan is sexual orientation, gender identity, and expression. Ganyan. So, ang sexual orientation is, are you gay? Are you bi? Are you asexual, pansexual? Ganyan. Ang gender identity is, basically, kung ano yung genitals mo, if dito pumapasok yung cis, transgender, mga ganyan. And yung expression is how do you Kaya pa ba, Bex? hindi ko alam bakit ako hinihingan. Expression is how you express yourself. Ganyan. Kung paano ka manamit, anong kulay ng buhok mo, ganyan. Or nagme-makeup ka ba? Hindi ka nagme-makeup, ganyan. Borta ka ba? Or petite. Yan. So, sa ngayon, pumasa na siya sa Committee on Women and Gender Equality sa Senate and sa Congress. And hindi ko alam kung ano na bang next step after nun? Hindi ko din sure. Naguguluhan din ako kasi, pero I think nagkaroon siya ng breakthrough last year, 2023 na nakapasa na siya, I think, sa Congress. So, I think Senate, it's up to the Senate na kung, pero kasi merong certain senator na very against. Which I don't get. Feeling ko kasi hindi nila masyado inaaral na. Hindi. Inuuna kasi yung pandidiri nila eh. Yun eh. Mas masyado nilang inuuna na tingin nila hayop eh. Yung parang sinabi ni Senator Manny, naalala mo ba yun? Parang, ang dami pa din kasing may misconception na part ng Soji Bill ang same-sex marriage, which is not. Hindi talaga part ng Soji Bill ang same-sex marriage. Wala siya doon. Wala siya sa details ng batas. Ang pinakaano lang niya, if
Pag na-discriminate ka sa work because of your soji, yon meron kang habol. If na-discriminate ka kung saan man, sa daan or ng pamilya mo or ng ganyan, pwede kang magkaso sa mga establishment. Katulad na lamang nung nangyari sa trending na video ngayon sa TikTok, na talaga naman, kung na-approve na po ang Soji Bill, malamang sa malamang may habol itong batang ito sa driver na nasakyan niya, nag-abuse sa kanya. So, ipangalanan nating joyride. So, ang nangyari is, etong batang to, a-attend siya ng graduation niya. This is a gay kid, and naka-makeup siya, nakaayos siya, may fa-feather siya ng very light, naka-polo siya ng white. Maayos yung itsura niya. Naka-makeup siya. And then, on the way there, pagsakay niya, yung driver bigla siyang tinanong na, masaya ka ba dyan sa itsura mong ganyan? Parang, and then, parang may mga sinasabi pang mas masahol pa yung naranasan ko sa'yo. Parang, ganyan. Yun na, sinimulan niya ng lecture na, gawain niya ng demonyo. Mga ganong kineme na parang, what the fuck? Parang, I'm just trying to attend my graduation. I'm trying to look my best sa graduation ko. I'm trying to be myself. I'm trying to be at peace on my way there. And then here you are, unprovoked, dahil lang nakita mo yung itsura ko. Bigla mo akong sisermonan about sa Diyos na, I mean, parang, it's very uncalled for. Parang kasi... Correct. Very unsolicited. Yeah, there are correct settings for that kind of conversations. And I don't think Joyride or Grab or ano man is the right na place transportation for it. Not service. unless I ask for it. Oo. 'Di ba? Parang, pero kung unsolicited mo lang akong bilang i-award ng bonggang-bongga na dahil lang magkaiba tayo ng paniniwala, parang, it makes sense. Siyempre, may mga magsasagot dyan, freedom of speech. Pero sana naisip mo yung freedom din ng tao na hindi ka marinig. Yung peace of mind, sana binigay mo, di ba? And yun ang freedom of speech. Ito yung freedom ko to express myself. Hindi pa ko gusto i-present yung sarili ko. So, what's the issue? So, iyon. So, ang ginawa ng bata was, nag-video siya. Pero, nakatutok sa kanya yung camera. Hindi niya binidyohan. Kumbaga, parang ang point lang ng video is just to get the voice. Oo. Or yung basta yung sinasabi ng driver. He's secretly filming yung nangyayari. Pero sa kanya nakatutok yung camera. Correct. And nare-record lang. I-search nyo po ito kasi over 500,000 likes na po ito sa TikTok. And I think over baka million na rin and yung views. And na din siya. Na-report naman ng bata yung driver sa app. And nag-statement naman yung Joyride na parang hindi sila they don't agree with the driver, parang and ang alam ko tinanggal na nila sa app yung driver. Deserve. So hanap lang siya ng ibang transportation yun service. Na nga the thing is, yun na lang yun, hanggang doon na lang, diba? Pero kung meron kang Soji Bill, at least meron ka pang, at least pwede mo pang ilaban to para hindi na maulit, diba? Na like, because I'm pretty sure hindi lang siya ang biktima. Marami na din panigurado sa inyo ang naging biktima, pero hindi lang siguro at the moment naisip mag-video or i-record. Kasi nga, syempre, at the moment, parang na-shock na bakit sa akin to ginagawa. Very harass every time na nag-grab ako, lagi akong may option. Di ba may option sa Grab na don't talk to me? Oo. Quiet ride. Quiet ride, parang ganyan. Lagi ako nakaganan kasi ayoko din awkwardan din ako dun sa mga ganun yung biglaang conversation na hindi ko naman ka-close. So, I'm not a talkative person hindi ko introvert ako. So, ayoko nang kinakausap. Kasi talaga, nasa within self ang respeto. Pero, hindi ko alam ba't hirap na hirap ang tao na sinabi gawin yan sa iba. Sinabi pa nung driver na I'm not trying to condemn you because if kung alam mo lang mas masahol pa ako sa iyo. Oo, yan. Alam mo naman pala what gives you the right para magnermon. 'Di ba? What if tumingin ka sa anong tawag doon? Rear view mirror mo at kausapin mo yung sarili mo doon. Huwag yung bata yung aatakihin mo. Correct. Very wrong po talaga ang nangyari. Kaya kayo guys, pwede nyo namang mapanood ang video, post namin yan sa page.
True. Another issue with this very trending din recently yung mga issue sa CR. Yung mga Discrimination. yung mga trans women na nagsi-CR sa pang-girls na sinusumbong ng mga janitress sa security. Ang nangyayari, pinapalabas. Yung mga ganon or pinapaalis dun sa establishment na for me, I think ang takot nyo is wala sa trans people. It's with cis straight men. Ang natatakot kayo dun sa mga lalaki na magpapanggap as trans para makapangharas. Because I guarantee you, yung mga totoong trans women, they are not there to harass you. Parang nandun lang sila para umihi. Or kung ano mang business gagawin nila sa CR. Hindi para mangharas ng ibang babae. Ano yung expect nyo? For example, let's for example, si Miss Dara na nag-guest natin a couple episodes back. Expect nyo yung ganung itsura magsi-CR sa panglalaki. Eh di doon nabugi siya lalo. Di ba? Baka nga na-rape pa siya. Hindi natin alam. Di ba? Who knows? Hoy, wag kayong meron siyang pwede mang-rape ng trans kasi merong ibang mga lalaki dyan nagtatagong experimental. Hindi sa Marami po akong naririnig na story na ganyan na may mga asawa na pero naghahanap pa ng trans for experience. Ginagawa niyo sexual toy yung mga And also, kapatid natin na trans. Sana let's learn to be compassionate. Lalo na yung mga you know me, I'm a feminist. So, sana makatulong tayo dun sa other girls na if you feel uncomfortable with a trans woman in the comfort room ka. Or hindi, try to unpack bakit ka uncomfortable sa ganun. Baka transphobic ka? I don't know. Baka dahil feeling mo aatakihin ka niya. Pero if you really dig deep, I don't think you should be uncomfortable at all. Pero I'm not invalidating naman if that's how you feel. Okay, go. You can feel that, pero maybe try nating i-process na bakit ba ako uncomfortable? Wala naman siyang ginawa sa akin. Nag-CR lang din naman siya. 'Di ba? Finish. 'Di ba? Para lang kasi lagi na lang yung mga LGBTQ people yung nag-a-adjust. Lagi na lang kami yung parang pag meron kayong hindi gusto sa amin, kami yung magbibit-bit, kami yung mag-a-adjust para matanggap kami in some way or alam mo yun. So para maybe it's time to help naman na kayo naman yung mag-adjust. A little lang naman para lang magkaroon tayo ng we're not asking for too much. Para lang mas lighter or alam mo yun, to make life easier. Life is so short para hindi ko talaga maintindihan bakit ang mga tao ay eto in general maraming negativity sa katawan. Oo, totoo. Parang bakit hirap na hirap kayong piliin na maging masaya kahit gaano kahirap ang buhay Ito lang sinasabi ko. Mahirap ang buhay pero laging merong kasiyahan din naman Kumbaga parang laging merong light sa dilim. Yun lang na meron laging liwanag sa dilim. Hindi ko talaga alam bakit lagi natin pinipili maging masama sa tao. Or kasi parang masyado tayong maraming constrictions in life. Tama ba yung word? Constrictions in life. Para someday pag namatay ka, you'll go to somewhere place better or heaven. What if ito na pala yung the best thing that could happen? Kaya kasi hindi naman natin alam what happens after our death. Sinong namatay ang nagbigay ng testimonya na merong hell at heaven? Sorry Just saying. Ano ba, parang also kasi with those constrictions, you tend to, parang you're feeling mo you are following these rules para makapunta ka doon without knowing na in some way or another nakakapag-discriminate ka na pala or you're being evil in some way to other people. 'Di ba? Parang ang gulo lang na masyado nating ino-complicate yung mga bagay na. Oo, na dapat hindi naman. Ewan ko sa inyo. Just be kind. I guess, yun yung bottom line. Respect, ganyan. Kung gusto man ng peace of mind sa sarili mo, bigay mo na lang din sa iba. True. Yan, di ba?
So, yun. Sana may napulot ka. Verbal diarrhea very light. And more chikahan sa pagbabalik ng Bexters. And we're back! Yesterday. Ayan. So, nandito naman tayo sa segment kung saan nag-recommend at suggest tayo ng mga videos, movies, music, at kung ano-ano pa. And for this episode, tayo ay magwa-watch movies. Yes. And syempre, ang aking mai-recommend sa inyo mga Bex ay ang Lady Gaga Chromatica Ball na mapapanood nyo sa HBO Go kung nasa Asia kayo or HBO Max kung nasa kayo, US territory o kung saan man sa mundo, HBO basta Max. Basta HBO na app. Oo, basta HBO na app. Actually, hindi ko in-expect na available siya sa HBO Go kasi nga, ang laging promotion ay HBO Max. Kaya, na-stress ako. So, I had to ask someone na merong HBO to search kung may Chromatica Ball. And luckily, meron nga. So, napanood ko siya. And it's very timely because it's Pride Month. Correct. And very supportive naman si Mother Monster sa ating mga LGBTQ+. So, pag napanood nyo siya, mas ma-inspire kayo and mas magkakaroon kayo ng lakas ng loob to come out. You will be more inspired. At saka, very nostalgic yung mga kanta ni ate. Na-miss ko siya. Oo, Na-miss ko yung ganong Gaga. Oo, correct. So, na-enjoy ko siya. So, pag may time kayo, and if you want to celebrate you, panoorin nyo po ang Chromatica Ball ni Lady Gaga. And nandun sa dulo nung sa may, bago mag-start yung credits, parang may paano siya dun na mag-release siya ulit ng album. Lady Gaga's 7th album niya. And sana she goes back to the Gaga. The Gaga self. The Gaga brand. Kasi parang the past few albums na medyo nag-tame down siya. Sana bumalik siya yung sa 2010, 2011 Kasi sinabi rin naman ni Lady Gaga na mahilig talaga siya sa jazz. So parang siya doon, nag-delve in siya doon. So baka this time, bumalik siya sa dati niya. Pero di natin alam because Lady Gaga is so unpredictable So, we're just hoping for the best. Taro. Ako naman, ang aking watch mo taste ay ang movie ni Anne Hathaway at ni Nicholas Galitzine is yung The Idea of You. Actually, hindi talaga ako ma-romcom na tao and hindi din ako masyado mahilig manood ng mga romance na movies. Mas more on doon ako sa mga mind-bending and whatever shit na films. Artsy kineme. Same. Mahilig ako sa mga mind-boggling mga docu, ganyan. Pero correct. Kasi bet ko kasi si Nicholas Galitzine sa Red, White, Royal, Blue niya na movie. And sobrang na-enjoy ko yung film. Surprisingly, I loved it kasi very simple. Parang feel good lang siya. Syempre merong mga very, very light na, syempre, to make the story interesting. May mga ganon. Pero na-enjoy ko siya. It's nakakamiss din pala manood nung movies na na easy watch lang. Yung hindi mo masyado ka lang mag-isip. Yeah. So, yun. Watch yun na. It's on Prime Video. Yeah, Prime naman, di ba? Ang dami yung isusubscribe ngayon. Bahala kayo. Ayan. And then, syempre, hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalulearn. Dahil deserve nyong maging bakla ito ang Word of the Bex. Ayan. So, for this episode ng ating Word of the Bex ay Imbay. Ansya. Parang today. Charet. Yan. So, from the word imbierna. Ganyan. Imbay. Oo. Ibig lang pong sabihin yan is galit. Oo. Or nakaka-bad trip. Yan. BV. Lyrics. Oo. Dami ko niyan today. Na-ansya siya. Ayan. So, yan. Thank you so much again. Another episode. Wala lang. Ayun, another episode, another happiness ang tawag nito, ang natapos, ang nagdaan ngayong araw na ito. And of course, malapit na po ang weekend, kaya konting tiis na lang mga Bex. Thursday na bukas. And syempre, thank you very much for always listening weekly. We're happy that we are with you weekly now. Correct. And dahil masaya kayo, i-rate nyo naman ng kakami ng 5 stars. O kaya kung nasa Facebook kayo, i-like nyo na yan or i-subscribe. Mag-comment kayo, whatever. Para nakikita namin yung active naman kami both sa social media. So, more, we can reply. Engagements, more fun.
Correct. Follow nyo na din kami. Ayan. Sa ating social media accounts at Dexter's Podcast, Correct. at Jonah with 4A's, at Ramalpol620 at Between the Jobs. Correct. I-push nyo na ng i-push. At syempre, kung gusto nyo pa rin makakita ng mga short clips, nasa TikTok din naman kami. Oo, true. May mga pa-TikTok kami na kineme. Oo, at syempre, huwag nyo pong kakalimutan ng YouTube. Nandyan lahat-lahat. And syempre, thank you very much sa Levi's for my Wow. outfit for today. May pa-sponsor. Yes. Meron sila ngayon ongoing na 50 to 70% off. So, takbo na po kayo sa kung saan mang branch at bumaila na kayo. Taray, ako TikTok shop lang pa. Ayan. And, eto, I think sa Lazada ko ito na-buy. Oo. Murang-mura lang. Hanapin niyo lang fur hat. Ayan. Thank you very much all and always be kind. See you Always be next week with kind. our Dear Bex episode 3. Bye. Bye. Always be kind. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.